Hello, ayan. So magandang umaga sa bawat isa. Bakit yata dito ay bakante? Yung magandang binibini dyan at saka yung naka-red, pwede po bang dito sa harap? Sige na. Welcome sa ating pagtitipong banal sa umagang ito. At nais ko lang pong basahin ang sinabi po sa awit 139, verse 1 and 3. Ako ay iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Verse 14, pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Amen? Tunay na napakabuti ng Diyos. Kaya nararapat lang na sa umagang ito, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Ibigay po natin ang best nating pagsamba. Dahil napakaraming dahilan upang tayo ay magpuri, magpasalamat sa dami ng ginagawa niya sa buhay natin. Na buong isang linggo, tayo ay pinagagaling, pinalalakas, pinuprovide sa ating mga pangangailangan. Amen po. Amen. Isip ay ipasakop natin sa Panginoon. Oh God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, as we come into your throne, O Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Ang desire ng aming puso, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng kapurihan dahil tunay na napakabuti mo. Pinupuri ka namin, O Diyos. Tunay na nararapat na ikaw, Panginoon, ay sambahin, Panginoon. Salamat sa mga tagumpay. Pagpapala, Panginoon, na amin pong nakakamtan sa buong isang linggo na muli sa oras na ito, Panginoon. Naririto kami. Hayagat lantad sa iyo ang buhay namin, Panginoon, na tulad ng sinabi sa iyong salita, Panginoon, ang lahat ng aming lihim, Panginoon, ay tiyak mong nalalaman. Dahil kilala mo kami, ang higit pa sa aming pagkilala sa aming mga sarili. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, pakilinisin mo po ang aming puso't isip. Sakupin mo ang aming buong pagkatao, Panginoon, dahil nais po namin, O Diyos, na sa umagang ito ay maranasan namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang kumatagpo sa lahat ng aming mga pagsubok, problema na meron kami sa mga oras na ito. Lord, patuloy po namin kinikilala na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Biyaya mo, kaya kami ay nakasusunod. Biyaya mo, Panginoon, kaya kami ay nakahakbang at nagagawa namin ang mga bagay na nais mo na gawin ng iyong mga anak. Kaya isa sa mga nais mo ang gawain ito sa umagang ito, Panginoon. We welcome your Holy Spirit, O Lord God. 2 or 3 are gathered in your name. Pangako mo na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Pagkakaisa, pagsang-ayon sa gawain ito ang aking hinihingi. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, anumang mga problema ay hindi magiging hadlang. Anuman ang aming mga inaalala ay hindi po magiging dahilan upang hindi kami makapagpuri sa iyo, Panginoon. Bagkus ito ang magiging dahilan upang kami ay patuloy na lumapit at magtiwala sa iyo, Panginoon. Dahil tunay na napakabuti mo. Kaya Lord, sa iba namin mga kapatid na wala pa, pakaingatan mo po sila kung paano mo kami iningatan, ganun din po, Panginoon, sila. Upang makasama namin sa pananambahan sa umagang ito. And even, oh God, ang lahat ng aming gagawin, ang tutugtog, ang maglilid ng praise and worship, itago mo siya sa likuran ng iyong biyaya. Lord God, buksan mo mula sa iyong trono ang iyong langit at kami ay tunghayan sa umagang ito. Sa iyo po ay pinagkakatiwala ang lahat. Pinupuri ka namin at patuloy na pinasasalamatan. Ito ang aking dalangin. Sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo sa presensya ng ating Diyos at itaas po natin ngayon ang ating Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa puso ng bawat isa sa atin. Amen.
Hallelujah. Yes, Lord. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, sa puso namin, Ama. Hallelujah. Tanggapin mo po ang alay namin pagpupuri sa inyo. Hallelujah. Yes, Lord. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Amen. Itataas kita. Itataas kita. Amen. Hallelujah. Itaas po natin ang ating Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Amen. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Awit, aawit sa sayaw, luwalhati. Baba ng pagsisigaw, dadakilain ng bumabaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Amen. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh,
iyong pag-ibig lagi nananatili. Amen. Aawit sa sayang luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain, nagumabong sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayang luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain, nagumabong sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Minsan pa aawit sa sayaw, luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain, nagumabong sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Panginoon, sa sayaw, luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain. Aawit, yes Lord, hallelujah, papalagpag sisigaw, dadakilain. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalagpag sisigaw, dadakilain. Amen! Hallelujah! Tanggapin mo po, Panginoong Isus, ang aming palakpak, ang aming pagsigaw ng papuri. Amen! Hallelujah! Woo! Patuloy po natin purihin ang ating Panginoong Isus. Hallelujah! Yes, Lord! Sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen! Wala pong makakapigil sa atin. Amen! Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Woo! Hallelujah! Sama-sama! Ay, gandang. Hallelujah! Yes, Lord! Minsan pa po, sama-sama! Yes, Lord, sabihin natin, sama-sama! Sama-sama! Sama-sama. Hallelujah! Pagmasdan. Siya'y nag-aawitan. Yes, Lord! Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan puman. Amen! Sama-sama! Hallelujah! Yes, Lord! Woo! Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan, tayo nagmamahalan. Nananan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan puman. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Sama-sama. Yes, Lord! Sama-sama! Isa pa! Sama-sama! Yes, Lord! Sama-sama! Sama-sama! Okay. Pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan.
magkailanman. Minsan pa sama-sama nagpupuri, sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Si Diyos na nabubuhay magpagkailanman. Si Diyos na nabubuhay magpagkailanman. Sa Diyos na nabubuhay magpagkailanman. Amen! Sama-sama! Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Yes, Lord. Patuloy ka po naming sasambahin sa oras na ito, Ama. At ipaalala mo po sa bawat isa sa amin kung bakit po kami nagpupuri. Hallelujah. Yes, Lord. Bakit nga ba? Bakit po kami nagpupunas? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin
po kaming mahalin ka sa kung sino ka. Hallelujah. Yes, Lord. I love you, Jesus. I love you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, kabutihan mo ang nagtulak upang kami ay magsisi. Mula pa noong una ay ikaw na nga ang sa amin lagi nagpapatawad. Narito aming nais, puso't isip, buhay namin sa'yo iaaalay.
papuri sa ating Panginoon. Salamat, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Let's enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin, purihin natin Diyos at paranas din po natin sa ating mga kasama kung ano po yung naranasan ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Amen? Amen! Amen! Huwag po natin kalimutan na mabuti ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Amen po. Hindi po yun magbabago. Amen! Amen! Hallelujah! Okay, ganda! Sama-sama po tayo magpuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah! Yes, Lord! Woo! Amen! Hallelujah! Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pagmasdan tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kalakan. Ang tuhod ay nagpupuri, walang nagkakasiyahan. Sa Diyos na labo, mo'y magpagkailan paman. Amen! Hallelujah! Sama-sama po tayo magpuri sa ating Diyos. Hallelujah! Isigaw po natin sama-sama! Sama-sama! Hallelujah! Yes, Lord! Sama-sama! Okay ka lang magmasdan tayo nagmamahalan. Dahil sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At doon nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Nabubuhay kailan pa man. Amen! Hallelujah! Sabay
Amen. God is good. And all the time. Sinasabi natin na mabuti ang Diyos. At sa buong isang linggo, napakaraming ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? So, sino po ang, sabi nga ni Ate Cecil sa Bible study namin, sino ang matapang na magpapahayag ng kabutihan ng Diyos? So, walang matapang dito. Ay, si Ate Mariel, I think, papunta na siya rito. Thank you, Lord. God is good. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magkukwento na naman ako. Hindi. Gusto ko lang i-share na minsan kasi nagsascroll ako sa Facebook. Sino dito nag-scroll sa Facebook? Umamin. Huwag nang mahiya. Nagpapakatotoo lang ako. Bakit? Kasi siguro dahil nakasanayan ko na as a writer-researcher, yung mag-scroll para mag-research ako ng mga kakaiba o relevant mga topics. Yung nangyayari sa mundo ngayon, nangyayari sa industriya, nangyayari sa tao. So, ganun kasi yung malikot minsan ng isip ko eh. Pero hindi lagi akong nadadala. But there are times na emotionally affected ako na nag-grieve yung heart ko. Ibig sabihin, nadadala ako ng damdamin ko. May galit, merong iyak, merong lungkot na malapit na talaga siyang dumating. Sa sobrang sama ng pangyayari sa mundo, sa mga tao na halos yung kayamanan nila ginagamit nila sa kasamaan, sa kawalanghiyaan, sa pangluloko sa tao, sa pangre-rape sa mga bata, sa pagsisimula ng gyera, siguro alam niyo yung Epstein issue scandal, okay. Yung mga bata na nire-rape na, kinakain pa, ng mga mayayaman, bilyonaryo ha, hindi lang milyonaryo, ginagawan lang dessert, ginagawan lang appetizer, mga bituka, masarap nga daw, mga chocolate and cream nga daw eh. Yung mga baby. Hindi ko sinasabi to para patakot kayo, pero kasi kung kayo yung mga ina at may mga anak, huwag niyong hahayaan, dahil hindi lang ho nasa abroad ang nangyayaring kasamaan. Meron sa Pilipinas. Hindi natin alam ang Balisin Island, puro mayayaman lang nandun eh, mga ultra-rich, ay nagdadala ro ng mga bata na pinipimp ng mga pedophile. Hindi natin sila kilala. Pero tayo kilala natin ang pamilya natin, ang mga anak natin. So hindi ako nagsasabi para mag-warning sa inyo. Nagsasabi ako kasi related to sa damdamin ko bilang isang Kristiyano na anong ginagawa natin. Nagsisimba tayo linggo-linggo. Hindi ako nagsisermon. Nagsisimba tayo linggo-linggo. Pero nasa ng isip at damdamin natin pagkatapos ng simba. Oo, nandyan tayo nagbabantay ng pamilya natin, ng anak natin, pamangkin natin, apo natin, etc., etc. Pero ang sinasabi ko is that this is not the time to be relaxed. Yung kampante. Malapit na kasi talaga. Malapit na. Hindi na rumors of war. War na talaga. Yung Iraq, nagsimula na si Trump eh. Hindi malaman kung siya eh. Nagpapa-Bible study siya sa Amerika, tapos sumusugod ng mga missile sa Iraq. You don't even know what's really in his heart. But what I'm saying is that tayo as Christians, mga Kristiyano tayo, we have a responsibility as a believer in Christ, as believers in Christ, to make sure na ang boses natin maririnig sa mga taong hindi nakakakilala. Ito na po kasi ang panahon, hindi lang sa inaanyayahan ko kayo, inuudyokan ko kayo na maging aggressive tayo sa pag-share ng word ni God. Kasi, yung pahiya, gamit ni Satanas yan eh. Yung salita ng Panginoon, hindi yan pwedeng lumubog na lang sa kanal. Yan nagkakaroon po ng seed, ng resulta. Hindi lang ngayon. Pero dahil alam nating darating na siya, hindi ho tayo dapat magpapetics. I am really saying this because lola na ako eh. I fear for my apo. I fear for the children of my kapitbahay na hindi sila nakikinig. Akala mo, wala yan, ganun. No, kasi hindi mo alam eh. Yun ang piniplay ng kaaway eh. Na hindi naniniwala. Because if there is evil, there is good. And if there is good, there is a maximum effort to really
destroy. Kahit nakaaway natin, magandang testimony yun na turn natin siya kay Christ. So, ang soul nila, hindi na mawawala sa impyerno. Yun ang gusto kong i-share ngayon kasi I really feel na malapit na. Sa ating mga saved, sa atin pong mga saved, okay yun eh. Yung spot natin, yung silya ng spot natin sa heaven, meron na tayo eh. Yung mga hindi nakakakilala, kaibigan mo, hindi mo man lang shinare si Christ sa akin, buhay ka pa noon, buhay pa tayo, hinayaan mo mapunta ka sa impyerno. Is that what we want? Yun lang yung sinishare ko sa inyo ngayong umaga, is that hindi na tayo pwedeng papetiks-petiks lang. I hope this touches your heart, that we are our brother's keeper. Sa Tagalog, tayo ay namamahala, nakikialam, nagkakaroon tayo ng malasakit sa kahihinat na ng ating mga kapatid. Hindi man sila naniniwala sa Panginoon pa. Because the times are really evil and the times are short. So yun lang pong gusto kong sabihin na, be brave because God is always with you and we have an army of angels that protect us wherever we go. The mighty name of Jesus, amen. Ayan, totoo po yun. Talagang malapit na dumating ang Lord. Amen? Kung paanong ang devil ay nagdo-double time, kailangan tayo mag-triple time. At tama po yun, yung malasakit sa ating kapatid, sa ating kapwa, talagang dahil sabi nga po, sa ating mga palad ay sisingilin ang kanilang mga dugo. No, kapag hindi natin naibahagi ang salita ng Diyos at sila ay pumanaw, malaking pananagutan po natin. But purihin ang Panginoon na ang banal na Espiritu ng Diyos ang maglalagay ng desire at tapang para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? So, ihanda po natin ang ating mga puso para po sa pakikinig ng pinakamahalagang bahagi ng ating gawain at yun po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko po si Pastor Nonon. Praise. Ayan. So, purihin ang Panginoon at tayo po ay narito muli sa tahanan ng ating Panginoon. Amen? Para siya ay ating patuloy na maranasan, patuloy na tayo ay kausapin ng ating Panginoon at tayo ay kanyang muling palakasin at pasiglahin. Amen? Yun nga po, actually, hindi ako masyado updated sa mga balita, pero una ay nung tumitingin ako sa YouTube, nakita ko nga na meron na palang kaguluhan na nangyari sa Middle East, sa Israel, Iran at siyempre ang US ay makikiano rin diyan, may isang kapatiran nasa Saudi siya, sabi niya na nagkakagera na daw doon. So alam po natin na yan po ay talagang mga tanda sa mahuling araw, lalo na pag malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Amen? Na magkakaroon po talaga ng ganyang mga digmaan o bali-balita na digmaan. Pero yan po ay senyales na talagang malapit na siyang dumating. Kaya nga sabi, tumingala po tayo. No? Dahil alam natin na si Jesus ay muling babalik. Amen? Pero siyempre, isama po natin sa panalangin at tulad nga ng paalala kanina, lalo tayong maging masigasig para sa Panginoon dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Anytime He can come back, mga kapatid. So, kailangan po na pagdating ng Panginoon talagang tayo ay sabihin natin confident na humarap kay Lord dahil alam natin na ginampanan natin yung
yung pinagagawa niya sa atin. Amen, mga kapatid? Amen. So, sa sandali po ito, tayo po ba handa na makinig ng kanyang salita? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at isama po natin sa panalangin yung mga pangyayaring yan at maging isama rin natin sa panalangin ng ating pastor, ang patuloy na kagalingan niya. At ganoon din po sa bawat isa sa ating maring meron ding mga pagsubok, no, sa pisikal. Tayo po ay manalangin. O aming Ama, muli po kami ay lumalapit sa iyong banal na trono. Alam namin ito ay isang trono ng biyaya na kung saan inyong malayang pinagkakaloob sa amin ang tulong at habag na kailangan po namin. O aming Ama, kami po ay nakakaisang dumadalangin sa inyo na kayo, O Diyos, ang patuloy na humawak ng sitwasyon doon po sa Middle East, lalo na po sa pagitan ng Iran at ng Israel. Dalayan po namin na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa mga buhay ng mga inosenteng tao, Panginoon. At kayo, Lord, ang pumigil sa anumang masamang binabalak at ginagawa ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Panginoon, dalayan po namin na kayo, O Diyos, ang patuloy na maghayag ng inyo pong kapangyarihan, Panginoon, sa gitna ng kaguluhang yan. Tulungan niyo po na ang aming mga kapatid din sa mga lugar na yan ay patuloy niyo pong patatagin at patuloy na pagkalooban ng banal na kapayapaan at pananampalataya sa puso nila na wala po silang dapat ikabahala dahil kasama nila kayo, Panginoon. At dalayan po namin, O Diyos, na patuloy na ang iyong kaharian ay lumaganap, lalo na sa bansang Iran na kung saan marami pang di nakilala sa iyo, Panginoon. At maging sa mismong bayan ninyo, no, sa bansang Israel. Dalayan po namin, O Diyos, na gamitin niyo po ang sitwasyon na to upang marami pa, Panginoon, ang makakilala sa iyo, Panginoon. At lumapit sa iyo, Ama. Panginoon, ganoon din po, patuloy namin itinata sa inyo ang kagalingan po ng mga kapatid po namin. Maaring may mga dinaramdam ngayon sa kanilang pisikal na pangatawan. Kilala niyo po sila, Panginoon. Lalo tigit ang aming pastor, Ama, na patuloy namin inaangkin ang lubos niyang kagalingan. Patuloy niyo po siya, Amang, itayo at patuloy, Panginoon, na palakasin upang muli mo siya, Panginoong, magamit, Panginoon, sa banal niyong ministeryo. Salamat po, Ama. At maging sa sandaling ito ay muli po, Panginoon, na aming dinadalangin na kayo po ang mangusap sa amin sa pamagitan po ng iyong salita. Bigyan niyo po ang bawat sa po, Panginoon, ng espiritu ng kapahayagan, espiritu ng paikinig sa inyo po mga salita. At hindi lang po kami maging tagapakinig, kundi kami maging tagagawa ng iyong mga salita. At muli niyo itago ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kalwalatian. At kailangan po ang may taas at magbigay ng kapurihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sige po, maaari po kayong makupo. Humingi po ako ng paumin sa inyo, no, dahil kahapon ko lang ho nalaman na ang ating isang aircon ay hindi gumagana. No? So, kailangan po namin ipa-service po yan. Ano? So, alam ko iba sa inyo ay naiinitan. No? Pero, okay lang ho yan. No? Kaya pa nating tiisin yan. Amen? Amen? No? Yan. Naisip ko na kasi isang lugar na sobrang init eh. Pero hindi na tayo pupunta ron. Okay. Sige. Yan. So, kaya nga patuloy tayong magpagamit kay Lord para yung mga tao na hindi pa nakilala sa Panginoon ay maakay natin sa Panginoon. So, ipagpapatuloy ko po ngayong umaga yung ating mensahe nung nasimulan natin po nung nakarang linggo na being heard by God. No, tayo po,
yung tayo po ay mapakinggan ng Diyos. Nasabi nga natin, ang ating Diyos ay merong tenga, no? Meron siyang pandinig. Pero hindi po yan literal na tenga, yan po ay naungusap lang sa tinatawag na yung attentiveness ng Panginoon at yung kanyang responsiveness. No? Na siya ay talagang nakikinig at siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Amen, mga kapatid? Nakita natin na sa Biblia, pag sinabing hear, hindi lang po ito yung napakinggan sa tenga. No? Pag ang Diyos ay nakarinig, hindi lang siya, yung sabihin nating narinig lang niya at wala siyang ginagawa. Ang Diyos ay tumutugon. At nakita rin natin, na kailangan po talaga para ang ating panalangin ay mapakinggan ng ating Diyos, kailangan muna tayong magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. No, kailangan muna po tayong sabihin nating magsisi sa ating mga kasalanan at kailangan natin tanggapin si Jesus sa puso natin bilang ating Panginoon na tagapagligtas. At kung gagawin po natin yan, parati na po tayong merong karapatan o kaya kalayaan na lumapit sa Diyos. Sinimulan po natin noong nakaraan yung mga susi para sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin at nakita na natin ang dalawang susi. Una, nasabi natin na kailangan tayong magkaroon ng isang malinis na puso para tayo ay pakinggan ng Diyos. Pangalawa, kailangan tayong magkaroon ng mapagpasakop na puso. No? We need to have a submissive heart. Yung puso natin ay nagpapasakop sa kalooban niya. At kasama na rito yung, kung tayo ay mananalangin, tiyakin natin na yung ating idinadalangin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung yun ay ayon sa kalooban ng Diyos, yun ay nakatitiyak tayong ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi nga natin, para malaman natin ang kalooban niya, kailangan patuloy nating malaman ang kanyang salita. So, punta na po tayo sa pangatlo. At ang pangatlong kondisyon o susi sa sagot sa panalangin ay yung pagkakaroon natin ng pananampalataya. Okay? Marami pong mga talata sa Biblia at meron akong ibibigay na dalawa na mismong sabi ng ating Panginoon. Sabi niya sa Matthew chapter 21, verse 22, sabi ng ating Panginoong Jesus, "If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." Okay, so titingnan ko lang po ang salin nito sa Tagalog. Ang sabi rito, "At anumang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo." Okay? So, ang linaw, di ba? Ano man daw ang ating hingin sa panalangin, pag meron tayong pananalig, meron tayong pananampalataya, ang pangako ng Panginoon, tatanggapin natin yon. No? At pangalawa, sa Mark chapter 11, verse 24, ang sabi dyan, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Alam nyo, dito talagang talagang kailangan talaga ng pananampalataya ito, no? Yung bang sabi kasi rito, kapag man daw ang hingin natin sa panalangin, mananalig tayong natanggap na natin 'yun. No, kahit hindi pa natin nakikita yung kasagutan, ang kinin na natin. Amen? No, sabi diyan, ang kinin na natin na natanggap na natin 'yon at matatanggap nga natin 'yon. So that really requires faith. Kasi tayong mga tao, nasanay tayo sa to see is to believe. Yeah? Kailangan makita ko muna bago tayo maniwala. No? Hindi tayo by nature, hindi talaga tayo yung mapagtiwala sa Diyos. Di ba? Minsan, pinag-aalinlanganan pa natin yung salita ng Diyos.
Naalala ko tuloy yung kwento ng isang tao na habang, kwento ko na to sa inyo, no? Habang siya ay nanonood ng paborito niyang palabas sa telebisyon, biglang lumabo yung kanyang pinanonood. So alam niya na may problema sa antena. So ang ginawa niya, umakyat siya doon sa bubong ng kanyang bahay at sinimulan niyang ayusin yung antena. Pero habang ginagawa niya yon, siya ay nadulas. Diba? Nadulas siya. So sa kanyang pagkakadulas, talagang tuloy-tuloy siya doon sa hanggang doon sa dulo ng bubong. Pero dahil meron doon parang alulod, nakahawak siya. No? Parang may gutter doon, nakahawak siya. Ilang palapag yung bahay niya. Siguro ewan ko lang kung mga 3 stories yun. Di ang taas, ano? So, alam niya na ilang sandali na lang, baka mahulog na siya. So sabi niya, sumigaw siya sa baba, sabi niya, meron bang tao dyan na pwedeng tumulong sa akin? Sabi niya, sumigaw siya sa baba. Walang sumagot. No? Walang sumagot. Alam niya, mahuhulog na siya. Tapos tumingala siya sa taas. Sabi niya, meron ba dyan pwedeng tumulong sa akin? May sumagot. Sabi, believe and let go. Sabi niya, manampalataya ka at bumitiw ka. Di ba? Nag-isip siya. Baka bumitiw, ano? Kaya sabi niya, meron pa bang ibang nandyan sa taas na pwedeng tumulong sa akin? Okay. Yun na nga sumagot na nga si Lord sa kanya, di ba? No? Kaso hindi pa rin niya masampalatayanan yung sinabi ni Lord. Di ba? Pinaiiral niya yung kanyang natural na Siyempre, pag bumitiw nga naman siya, laglag siya, patay siya, di ba? Okay. Pero, anyway, hindi totoong kwento ho yun. Ano lang yun? Okay. Pero pinapakita lang po doon, yung minsan talaga hirap tayong sumampalataya sa Panginoon. Pero, kailangan po, dahil ang sabi sa atin sa Biblia, without faith, we cannot please God. Amen, mga kapatid? Hebreo 11:6, ang sabi doon, at hindi kinululugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Okay? So sabi diyan, pag wala tayong pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos sa atin. No? Ang makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos ay yung ating pananampalataya. Dapat daw sa mampalataya tayong merong Diyos, sabihin buhay siya, amen? At siya ang nagbibigay ng gantimpala o kaya siya ay sumasagot sa mga humahanap sa Kanya. So that, of course, requires faith dahil hindi natin nakikita ang Diyos. Pero alam natin na merong Diyos. Hindi na ako magbibigay ng mga dahilan para talagang patunayan natin na merong Diyos kahit hindi natin siya nakikita dahil alam po natin yan. Dahil nung tayo nakakilala sa Panginoon, alam niyo ba na binigyan tayo ni Lord ng another sense? No? Di ba meron tayong 5 senses? Ano yung 5 senses? Hearing, seeing, smelling, tasting, and touch. Di ba? Yun ang meron tayo by nature. Pero nung tayo na born again, binigyan tayo ni Lord ng ika-6 na sense. Alam niyo kung ano yun? Faith. Pananampalataya. Na kahit hindi natin nakikita, sumasampalataya tayo na meron nun. Katulad ng sinabi sa Hebrews chapter 11:1. Pero ito po ang problema. Gusto ko i-share itong sinabi ni Alvin van der Griend sa kanyang librong Love to Pray. Ang sabi niya, we tend to think of faith
as a personal possession that exists wholly within us. Minsan kasi iniisip natin ang pananampalataya ay parang isang bagay ba na nanggagaling sa atin. No? At we figure that if we have enough faith, we will get what we ask for. And if we don't, we won't get it. And naisip din natin na kailangan magkaroon ako ng malaking pananampalataya. No? Para yung hiningi ko ay ibigay sa akin. Pero kung maliit lang yung pananampalataya ko, hindi ako makaasa na makatanggap ako. Amen? So parang kailangan pang magkaroon tayo ng malaking pananampalataya. But faith is not simply a possession. It is an aspect of relationship. Ang pananampalataya ay isang bagay na, hindi lang isang bagay na pag-aari natin. Ito ay may aspeto ng relasyon. It trusts the other person to think and act in a certain way. Nagtitiwala, ang taong may pananampalataya ay nagtitiwala sa isang, sabi nga, sa iba, na sila ay mag-isip at gumawa sa isang partikular na paraan. No? It is a conviction about who God is, what is like, and how He will act. Ito ay conviction patungkol sa kung sino ang Diyos at paano siya gagawa. So, praying in faith involves believing that God will always respond to our prayers in accord with His nature, His purposes, and His promises. Yung pananalangin pala ng may pananampalataya, ito ay may kasamang paniniwala na ang Diyos o pagtitiwala na ang Diyos ay parating sasagot sa ating panalangin ayon sa kanyang kalikasan, ayon sa kanyang layunin, at ayon sa kanyang pangako. Ano yung sabihin nun? Kung kilala natin ang Diyos, madali tayong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Amen? No? Kasi alam natin na ang Diyos ay mahabagin at maawain. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya pag tayo lumapit sa Kanya, alam natin na talagang kahabagan tayo ng Diyos at kayang gawin ng Diyos yung hinihingi natin. So ang pagtitiwala natin ay sa Diyos kung sino siya. Amen, mga kapatid? Meron nga isang missionary, ang pangalan niya si Hudson Taylor. No? Si Hudson Taylor ay ginamit ng Diyos para makapagsimula ng gawain sa China, no? Lalo doon sa kaloob-looban ng China. Hindi na ako masyadong magbibigay ng maraming detalye sa kanya, pero alam nyo, talagang si Hudson Taylor, meron siyang, nagsiset siya ng mga goal. Halimbawa, itong taon ito, nagtitiwala ako sa Diyos na siya ay, na tayo ay makapagpadala na 100 missionaries sa China. No? So, meron siyang ganon, yung goal na taon-taon at taon-taon din, dinadagdagan niya dahil alam niya na marami talagang kailangang manggagawa sa China. At alam niya, purihin ng Diyos, yung mga goal na siniset niya at pinapanalangin niya ay naaabot, nangyayari. No? Kaya merong nagsabi sa kanya, parang hinangaan siya, sabi, Mr. Taylor, I admire you because you have great faith in God. No? Hanga ako sa iyo dahil meron kang malaking pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, sabi ni Hudson Taylor, mali ka. I don't have great faith. I only have faith in a great God. Okay? Hindi sa ako ay may malaking pananampalataya, kundi meron akong pananampalataya sa malaking Diyos. Kaya itong sabi niya, you do not need a great faith, but faith in a great God. No? Ang Diyos ba para sa atin ay malaki? Amen? Walang imposible sa Panginoon. Amen? No? Kaya madali tayong magkaroon ng pananampalataya sa ganong Diyos. Hindi na kailangan magkaroon ka ng malaking pananampalataya. Sumampalataya ka lang sa isang
Diyos na malaki. Lalo pa nating, sa Bible nga may sinabi, "Oh, magnify the Lord with me." No? Actually, naniniwala ko hindi lang yung pag sinabing magnify, yung purihin mo ang Diyos eh. Pero pag sinabing magnify, lalo natin palakihin ng Diyos sa paningin natin. Amen? No? Di ba, meron tayong tinatawag na magnifying glass? Sino sa inyo merong magnifying glass? No? Ako, nung wala pa akong salamin, ang ginagamit ko, magnifying glass. Para mabasa ko yung hindi ko mabasa, gagamit ako ng magnifying glass para lumaki, di ba? So, kailangan po ang Diyos ay lumaki sa paningin natin. At lalaki siya pag lalo natin siyang may kilala ayon sa kanyang pagpapakilala sa kanyang salita. Ang Diyos ng Biblia ay isang malaking Diyos. Amen? The God of the Bible is a big God. Isang malaking Diyos. Na sa isang salita niya lang, kaya niyang lumikha. And faith is waiting on God's timing without doubting. Ang pananampalataya ay yung nag-aabang tayo sa tamang panahon ng Diyos na hindi tayo nag-alinlangan. Maaaring sabihin mo, Pastor, di ba sabi sa Bible ang kinina natin na natanggap na natin. Bakit may pag-aantay pa? Di ba? Okay, ganito yon. Ang kinina natin na natanggap na natin. Pero, yung aktual na ibibigay sa iyo ng Diyos yun, yung mapapasay talaga, minsan hindi agad-agad. O kalimitan, hindi agad-agad. Totoo ba, mga kapatid? No? Inaangkin mo nga, binigyan na ng Diyos. Pero yung talaga matanggap mo yon, it takes time. Pero ang pananampalataya, kahit nagtatagal yung kasagutan ng Diyos, hindi ka nag-aalinlangan na ibinigay na nga sa iyo ng Diyos yon. Mag-aantay ka lang. Halimbawa, si Abraham. Ang sabi sa Roma 4:19-20, alam naman natin si Abraham, pinangakuan siya ng Diyos na siya ay magiging ama ng malaking bansa, ng kanyang mga salinlahi ay magiging kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa dagat, sa dalampasigan. Sabi sa Romans chapter 4. At alam natin na alam niya na ibibigay sa kanya ng Diyos yun. Pero nung una, medyo, katulad din natin, minsan nag-aalinlangan, di ba? Nung una, nung nag-aantay siya at medyo natatagalan, iniisip niya, paano ba ibibigay ng Diyos sa akin yung aking anak? No? At inulukan siya ng kanyang asawa na na magkakaroon siya ng anak doon sa yung kanyang hindi ko alam kung kasambahay yun no, si Agar, di ba? Kaya nagkaroon siya ng anak doon, na si Ishmael. Pero hindi yun ang pinangako ng Diyos. Pero later on, I believe, tinuruan na siya ng Diyos na talagang mag-antay at patuloy na magtiwala sa Panginoon. At yun ang ginawa ni Abraham. Romans chapter 4, verses 19 and 20, ang sabi rito, mag-iisang daang taon noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niya si Sarah ay bao, gayon man hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Okay? So tingnan niyo, siya ay mag-iisang daang taon na. Si Sarah naman ay baog. No? May edad na rin. Pero muli kasing nagpadala ang Diyos ng sugo niya para sabihin kay Abraham na sa susunod na taon, magkakaanak ka na talaga. Okay? Pero ano na siya noon? 100 years old. Ni-research ko, gaano katagal na nag-antay si Abraham? 25 years.
he waited 25 years for the birth of his son Isaac. Kasi 75 years old siya nung nangako ang Diyos sa kanya na siya'y magkakaanak. 100 years old siya nung pinanak si Isaac. Biro niyo kung gaano katagal siya nag-antay? 25 years. Pero dahil ang ating Diyos ay tapat sa kanyang pangako, kahit parang imposible na, ginawa pa rin ng Panginoon. Amen? No? Amen. Praise God. Kaya minsan yung may hiniling natin, parang inisip natin, parang imposible na yata. Imposible na yata maligtas pa yung aking asawa o kaya yung aking kapatid o yung aking kaibigan. No? Imposible yata na ako'y gumaling pa sa aking sakit. No? Tagal-tagal na nito. Di ba? Imposible na yata na o kung ano pa man yung mga hiniling natin sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, pag tayo ay nanalangin ng may pananampalataya, naniniwala ko, isa ring tanda na tayo ay sumasampalataya na binigay na sa atin ng Diyos, ay tayo ay nagpapasalamat at tayo ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Pag nakuha natin magpasalamat at magpuri sa Diyos, sabihin natin, Lord, salamat po. Alam ko, binigay niyo na po yung kasagutan sa aking panalangin. Pinupuri ko kayo, Panginoon. Kahit hindi ko pa nakikita, nagtitiwala ako na binigyan na ninyo. Amen, mga kapatid? No? Amen? Praise God. Bigay pa ako ng isang halimbawa. Hindi ko na naisulat, nilagay dyan. Napangit ko na ito dati, si George Mueller, siya ay ginamit ng Panginoon para magtayo ng isang ampunan, no, sa Bristol, England. Nag-ampon sila ng halos libo-libong mga bata by faith. Pero hindi yun ang aking ikukwento. Ang kwento ko ay itong si George Mueller, meron siyang pinanalangin 5 tao para sila ay maligtas. At sabi niya, nagsimula siyang manalangin noong November 1844. 1844. No? So medyo matagal na siyang nabuhay. No? Araw-araw, pinapanalangin niya yung 5 tao na yon na sila'y maligtas. At sabi nga, yung unang tao, after 18 months, pagkatapos ng 1.5 taon, naligtas yung isa. Praise God. Nanalangin pa rin siya. And after 5 years, naligtas pa yung isa. So kung i-add natin yun, parang 5.5 years. After another 6 years, so parang 11.5 years na, naligtas yung pangatlo. Amen? After 11.5 years. Patuloy pa rin yung pinanalangin yung dalawa. Hanggang sa namatay na siya. Namatay na siya. Yung dalawa. Pero alam niyo ba, kapatid? Yung dalawang yon, kahit patay na siya, naligtas pa rin. After 52 years. Amen? So mga kapatid, meron tayong mga pinapanalangin na gusto natin sila'y maligtas. Maring ang tagal-tagal na natin, ilang dekada na natin pinapanalangin. No? Katulad ko, meron pa rin akong mahal sa buhay na pinapanalangin ko. Inabot na ako ng pagiging senior citizen. So, gaano katagal na ba? Ilang taon na? Pero nagtitiwala pa rin ako na ililigtas sila ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Dahil pangako niya yan. So, pananampalataya. Ika-4, an attitude of dependence. Sabi sa John chapter 14, verse 14, o kaya ito yung pag-uugali na may dedepende sa ating Panginoong Yesus. Sabi sa John chapter 14, verse 14, you may ask me anything in my name, and I will do it. Sabi ng ating Panginoong Yesus.
Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Sa pangalan ko. John chapter 16 verses 23 and 24. In that day, you will no longer ask me anything. Very, very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. And until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. So kung mapapansin nyo, meron parating paulit-ulit na binabanggit ang Panginoon. Pag humiling daw tayo, humiling tayo sa kanyang pangalan. As in my name. Now, ano ibig sabihin ng bagay na yon? Yung sinabi ni Lord na manalangin tayo sa pangalan niya. Para ba yung bang pangalan niya, pag dinuktong natin sa panalangin natin, parang magic formula? No, pag sinabi natin, in Jesus' name. Yeah? Parang dapat meron nun. No? Para sagutin ni Lord. Alam mo kapatid, meron pang mas malalim na kahulugan yun. Na pag sinabing nananalangin tayo in Jesus' name, una, first, we are authorized to be Christ's representatives. No? When we come to the Father in Jesus' name, we come as those who are authorized to act in His place. Kumaga, tayo ay binigyan ng otoridad na maging kinatawan ni Jesus. Na parang tayo na rin yung humihiling sa Ama sa lugar niya. Naon niyo mga kapatid? No? Ibig sabihin, kung paanong ang Ama ay nakikinig sa kanyang anak, sa tayong mga anak din ng Panginoon, pag tayo ay humiling sa pangalan ni Jesus, parang kung ano yung pagdinig ng Ama sa ating Panginoon, ganun din sa atin. No? Kaya nga, alam nyo, makapangyarihan yung pangalan ng Panginoong Jesus eh. No? Di ba sabi ng Panginoon, magpapagaling kayo na may sakit sa pangalan niya. No? Magpapalayas kayo ng masamang espiritu sa pangalan niya. Amen? No? Kasi, pag inutusan mo yung masamang espiritu, parang ang Panginoong Yesus na rin, pag inutusan mo yun sa pangalan ni Jesus, parang ang Panginoong Yesus na rin ang humaharap doon. No? Kinatawan ka, representative ka ng Panginoon. So pag tayo ay dumadalangin sa Ama, no? Meron tayong otoridad. Okay? Na humakbang sa lugar ng ating Panginoong Yesus. At pangalawa, ito mas mahalaga. Second, we come to God on the basis of Christ's merit. Our access depends solely on what Jesus has done. Ay, ibig sabihin lang nito, kaya tayo nakalapit sa Diyos, hindi dahil sa kung namang meron tayo o nagawa natin. Nakakalapit tayo sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Amen, mga kapatid? No? Ang ating paglapit sa Diyos ay nakadepende lamang sa ginawa ni Jesus. So, kung gano'n ang iisipin natin, parang meron talaga tayong yung magkakaroon talaga tayo ng pag-uugali na dedepende tayo sa Panginoong Yesus. No? Alam natin na kaya tayo nakalalapit at kaya tayo pinakikinggan ng Diyos, hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Jesus. Amen, mga kapatid? Kaya hindi tayo rin magkakaroon ng pagmamalaki sa paglapit natin sa Panginoon. Talagang alam natin na lahat ay dahil kay Jesus. And we will have that attitude of dependence on our Lord Jesus Christ. Now, bibilisan ko na lang po. Panlima, an attitude of perseverance. Sa ating pananalangin, kailangan meron tayong pagtsatsaga. Dahil sabi ko kanina, kailangan tayong, maraming pagkakataon na kailangan tayong maghintay
sa aktwal na kasagutan ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 18 verse 1, "Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up." No? Na sila ay sinabi ng Panginoon ng talinghaga nung babaeng balo at yung hukom, yung masamang hukom, para ituro sa atin na dapat daw tayong patuloy na manalangin at huwag tayong susuko. Okay? Tingnan ko lang po yung eksaktong pagkakasalin dito. Sabi rito, okay. Yan. Tinuro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Okay, so hindi na natin titingnan yan for lack of time. Pero alam natin yung kwento, di ba? Yung may babaeng balo na kinukulit yung hukom. No? Humingi kasi siya ng tulong doon sa hukom na yon. Yung hukom, sa pangulit ng babae, pinagbigyan na rin siya. Amen, mga kapatid? Pero ang punto doon, ang tinuturo ng talinghaga na yon, hindi yung ang Diyos ay katulad ng hukom na kailangan kulitin mo. Hindi yan eh. Ang Diyos, higit na mabuti siya kaysa doon sa hukom na yon. Amen? No? Pero ang tinuturo ng Panginoon doon, yung katsagaan ng babaeng balo. Na huwag tayong titigil sa pananalangin. Halimbawa, nanalangin tayo para walang nangyari, ay hindi nga lang ako mananalangin. Wala namang yata nagagawa yung panalangin ko eh. Hindi ganon. Patuloy tayong manalangin hanggat matanggap natin ang kasagutan ng Diyos. Ang sabi sa Luke chapter 11 verses 9 and 10, sabi ng Panginoon, "So I say to you, ask, and it will be given you." Humingi kayo at kayo'y pagkakalooban. Pero ang ibig sabihin pala ng salitang ask doon ay hindi lang yung minsan tayong hingi. Keep asking. Patuloy tayong humingi. Amen, mga kapatid? No? Patuloy tayong humingi. Seek and you will find. Maghanap ka at ikay makatagpo. Makasumpong. Patuloy, ang ibig sabihin doon, patuloy kang maghanap. Knock, and the door will be open to you. Hindi lang basta minsan ka lang kakatok. No? Di ba pag ikay kumakatok, pag hindi mang magbukas, susuko ka na. Ganun ba kayo mga kapatid? Hindi, di ba? Talagang lalakasan mo pa yung katok mo para marinig ka. Amen? Baka sumigaw ka pa. Kaya kung sino yung tatawagin mo. No? O kung may doorbell pa, di ba? Patuloy kang kakatok hanggat ikay pagbuksan. So, yun palang sinabi ni Lord doon. Dahil ang sinab daw, for everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and the one who knocks, the door will be opened. Okay, basahin ko uli yung sinabi ni Alvin van der Grind. Sabi niya, to pray persistently is press request upon God with urgency and perseverance. So yung manalangin daw ng tuloy-tuloy, yan daw yung talagang humihiling ka sa Diyos na merong parang pagmamadali, no? Urgency. At merong katsagaan. It means praying boldly and with determination until the answer comes. No, nanalangin ka ng may katapangan, may determinasyon hanggang dumating yung sagot. And when God delays His answers to prayer, it is always with a good reason. No, minsan, o kalimitan, talagang di agad dumadating yung sagot ni Lord. Pero meron daw magandang dahilan. Ano yun? Una, pwedeng ginagawa rin ng Diyos para lalo pang palalimin ang ating pananampalataya at para hubugin ang ating pagkatao. Minsan, ginagawa niya yun para subukin yung ating pananampalataya, para ito'y maipakita. At minsan naman,
Gumagawa lang talaga ang Diyos ayon sa divine timetable. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos merong sariling orasan. Hindi katulad ng orasan natin. Alam ng Diyos ang tamang panahon para sa bawat pangyayari. Amen? Tayo hindi natin alam yon. Tayo minsan nagmamadali. Minsan mali yung ating iniisip natin, dapat dumating sa ganitong oras yung sagot sa panalangin ko. Pero iba ang Diyos. Yung timetable ng Diyos minsan parang mabagal para sa atin. Pero ito yon, when answer seems slow in coming, it is important to keep trusting and keep asking. Kung ang kasagutan sa panalangin natin ay tila mabagal sa pagdating, mahalaga na patuloy tayong magtiwala at patuloy tayong manalangin. Amen. Amen? Amen. Praise God. Sa Panginoon ng kapurihan. Dapat dito ko pala kinuwento yung kay George Mueller. Di ba? Nauna ko na kanina. Kasi isa rin pinapakita nung kay George Mueller yung kanyang pagtsatsaga sa panalangin. Okay? At pinakahuli, a lifestyle of obedience. Sabi sa 1 John chapter 3, verses 21 to 22, Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask, because we keep His commands and do what pleases Him. Okay. Ang linaw, ano? Ang sabi dyan, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Parang ganito yan. Ang ganda na sinabi ni Alvin van der Graan. Sabi niya, kapag pag hinagad natin yung hinagad ng Diyos at mamumuhay tayo sa paraang nakalulugod sa Kanya, ang mangyayari, mananalangin din tayo ng mga panalangin na sasagutin ng Diyos ayon sa ating inaasahan. No? Ang Diyos sa pagsagot sa ating panalangin ay sumusuporta sa Kanyang inaaprubahan. To put it in other words, if we expect God to do for us what we ask, we should be prepared to do for God what He asks. Ang ganda na. Kung inaasahan daw natin ng Diyos na gawin para sa atin yung hinihingi natin, kailangan din naman handa tayong gawin para sa Diyos yung hinihingi naman niya sa atin. Amen? No? Parang ganito yun eh. Ewan ko lang kung magandang ilustrasyon. Sa magulang, di ba? Kung halimbawa ang iyong anak ay talagang nagsisikap na sumunod sa iyo, di ba? No? Pag humiling siya sa iyo, tatanggihan mo? Hindi, di ba? Ay nakita mo yung anak mo talagang masunurin, di ba? Talagang natutuwa ka sa ginagawa niya, di ba? Ngayon, pag siya naman ang humiling sa iyo, matutuwa ka rin ibigay. Amen, mga kapatid? Kung yung anak mo pasaway. Di ba? Matigas ang ulo. Hindi agad sumusunod. Yeah? Pag humiling sa iyo, ibibigay mo ba kagad yung hiningi sa iyo? Bahala ka dyan. Bahala ka doon dyan. Di ba? No? Ano ko ba naman, anak? No? Diba? Gusto mo ibigay ko agad sa iyo, hiningi mo. Yung hiningi ko sa iyo, hindi mo naman ginagawa. Amen? No? Yung mag-ano ka lang dyan, mag-ayos ka ng higaan mo, na tumulong ka sa paghuhugas dyan, hindi mo ginagawa. So, sa Diyos, ganun din. Okay? So, if we listen to His words of command, kung nakikinig tayo sa mga salita niya na nag-uutos sa atin, ang Diyos naman ay makikinig sa ating words of request. Yung ating mainiling sa Kanya. At ito maganda. Yung pagsunod na inaasahan ng Diyos sa atin ay hindi naman mahirap, hindi naman malayong maabot.
dahil sa biyaya niya at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu niyang namumuhay sa atin, binibigyan tayo ng Diyos ng pagnanais at kakayanan na magawa yung nakalulugod sa Kanya. Okay, so tutulungan din naman tayo ng Diyos na sumunod at mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Okay, now bilang pagbibigay ng mga halimbawa, gusto ko lang magbigay ng 2 halimbawa, bibilisan ko na lang. Sa James chapter 5 verses 14 to 18. 2 halimbawa ng answered prayer. Answered prayer. Una, yung halimbawa ni Elijah. Ang sabi sa Santiago 5, 17 hanggang 18, isang Old Testament example, si Elijah. Okay. Kilala niyo ba si Elijah? Si Propeta Elias? Okay, napapakinggan niyo, no? Maraming isang mga nagawang himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero ito yon, sabi nga dito, si Elias ay si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Verse 18, muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Okay. Now, ang sabi rito, mataimtim siyang nanalangin. He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain. And again, he prayed, and the heavens gave rain. Now, mabasa natin yan sa 1 Kings chapter 17, verse 1. Hindi na lang natin bubuksatin sa ating Biblia, pero nabanggit doon na nanalangin siya na huwag umulan at hindi nga umulan. At muli siyang nanalangin sa 1 Kings chapter 18, pero itong gusto kong makita natin kung paano siya nanalangin. Alam niyo ba yung kwento na yan? Matapos na hinarap ni Elias yung mga propeta ni Baal, di ba? At nagtagumpay siya. Amen, mga kapatid? Alam niyo yan? No? Gugutom na ba kayo? Gugutom na kayo, hindi pa? Okay. Sige, malapit na akong matapos. 1 Kings chapter 18. Pero gusto ko makita niyo to. Kung paano siya nanalangin. Sabi rito sa verse 42 to 45, samantalang si Acab ay kumakain at uminom, umakyat si Elias sa tuluktok ng Carmelo, yung Mount Carmel. Sumubsob sa lupa. May picture tayo dyan, no? Sumubsob siya sa lupa. Okay. At sinabi niya sa kanyang utos, ano ginawa niya? Kaya, bakit siya sumubsob? Nanalangin siya. Okay? Nanalangin siya. Hindi naman kailangan parating nakasubsob tayo. No? Para pag tayo nanalangin. Pero yun ang ginawa niya. Sinabi niya sa kanyang utusan, tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat. Kasi nananalangin siya na umulan. Okay? So sabi niya sa kanyang utusan, tingnan mo yung dagat. Umakit nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, sabi ng utusan. Anong ginawa ni Elias? Nanalangin pa rin siya. Nanalangin siya. At sabi niya, ulitin mong makapito. Utos ni Elias. At sa ikapitong pagtanaw, so ibig sabihin, patuloy siyang nananalangin. At sabi niya sa utusan niya, ulit-ulitin mo, 7 beses kang tumanaw. No? Nung 7 beses na tumanaw yung kanyang utusan, ang sabi rito, may nakikita po akong gapalad na ulap na pumapa ilan lang mula sa dagat. At sabi ng Elias, madali ka. No? Sabihin mo kay Acab na singkawan ng karwahe at lumusong agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Okay? Alam niya na talagang babagsak ang ulan. Pero, ilang beses siyang humiling. O sabihin bang, yung una bang
Pagsubsob niya, bumuhos na yung ulan? Hindi. Wala pang nakita yung ano eh. Pero, he prayed earnestly. He prayed fervently. He prayed with an attitude of perseverance. Yun ang pinapakita doon. Maging matyaga tayo sa panalangin, mga kapatid. Huwag tayong susuko. At sa mga halimbawa, yung verses 14 to 16, at ito ay sa bagong tipan. Okay, so ang sabi dito naman, ang halimbawa rito yung mga mananampalataya sa Panginoon. Ang sabi diyan, is anyone among you sick? Meron bang may sakit sa inyo? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Okay? So, kung meron daw may sakit, anong gagawin? Tawagin ang matatanda ng iglesia. Ang elders doon, yung mga spiritual leaders. Hindi yung mga matatanda na puti ng buhok. Ha? Diba? Hindi yun. Yung mga namumuno. Okay, sabi rito, tawagin sila at upang ipanalangin siya at pahiran na lang sa ngalan ng Panginoon. So, naalala niyo yung kanina, sabi natin, pag tayo manalangin, sa pangalan ng Panginoon. Amen? In the name of Jesus. So, nandun yung attitude natin ng pagdepende na kaya tayo nakalalapit at tayo sasagutin dahil sa ginawa ni Jesus. At pangalawa, yung believing heart. No, sabi natin. Kasi sabi rito sa verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya. Amen? No, sabi natin kanina, pag manalangin tayo, may pananampalataya na ibibigay ng Diyos. Actually, ang kinin na natin na binigay na ng Diyos. At siya'y gagaling. Pero ang sabi rin, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Okay? Kaya nga ipagtapat nyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. So makikita natin dito, kailangan talaga ng malinis na puso. At sabi sa verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen? Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At sabi nga natin, magiging matuwid lang tayo pag tayo ay tumanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. We will be declared righteous in the sight of God. At pag tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos, ang ating panalangin daw ay powerful. No? It is powerful and it is effective. Pero meron pang itong isang paalala. The prayer, kailangan din ang prayer natin ay specific. Kasi yung ginamit pa lang salita for prayer, the prayer of a righteous man, ang ibig sabihin ng prayer doon ay specific prayer based on specific need. So pag tayo manalangin, wag yung general, Lord, pagpalain niyo po siya. Napaka-general lang, di ba? Anong pagpapala ang gusto mong matanggap niya? Panginoon, bigyan niyo po siya ng magandang trabaho. Amen? Bigyan mo siya ng magandang hanap buhay. Okay? Maging specific ka. Dahil para alam mo rin kung sinagot na talaga ni Lord yung panalangin mo. Kasi tiyak yung panalangin mo eh. Talagang specific siya. Alam mo kung yun ay binigay ng Panginoon sa kanya. Okay? So, actually, may pakibang sasabihin, pero mixin na lang oras natin. So, mga kapatid, parati tayong lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At paglapit natin sa Panginoon, tiyakin natin na tama ang puso natin. Ayan, kapatid? No?
Di ba, naalala niyo yung shinare ko noong nakarang linggo? Naalala niyo ba yon? Sabi ni Bill Hybels, if the request is wrong, pag ang hinihingi mo ay mali, ang sagot ni Lord ay no. Okay? If the timing is wrong, mali yung panahon na humihingi ka pero hindi yun ang tamang panahon na ibigay ng Diyos sa'yo, ang sagot ni Lord ay slow. Mag-antay ka. Okay? If you are wrong, no? Ano ibig sabihin nun? Kung mali yung puso mo, di ba? Mali yung motibo mo. Sabi ni Lord, lumago ka muna. Grow. O kaya magbago ka muna. But if the request is right, the timing is right, and you are right, ano sabi ni Lord? Go! Amen? Okay? So, malaga, tama yung hinihiling mo. Hinihingi mo siya na talagang sa tamang panahon. At, no? At hindi ka, pagkatiwala mo kay Lord yung kung kailan niya sasagutin yon. At tama ang puso mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Yung hinihingi mo. Amen, mga kapatid? At huwag tayong susuko. Itong isang mahalagang paalala sa atin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay patuloy na nanalangin, ay wala kang pananampalataya. Hindi. Si mismo ang Lord na nagsabi sa atin, maging matyaga tayo sa panalangin. Patuloy tayong humingi. Patuloy tayong maghanap. Patuloy tayong kumatok. Hanggat tayo ay makatanggap, makasumpong, at pagbuksan. So maging matyaga tayo na nagtitiwala tayo na sasagutin ng Diyos ang ating panalangin sa Kanyang panahon at sa Kanyang paraan. In His own time and in His own way. Amen, mga kapatid? Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa mga paalala niyo sa amin upang kami makatiyak na inyong sasagutin ang aming panalangin. Tulungan niyo kami, Panginoon, parati kami magkaroon ng pusong umaasa lamang sa aming Panginoong Yesus. Magkaroon kami ng pusong nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo. Isang pusong matyaga sa paghingi at isang puso na masunurin sa inyo. At dalayan ko, Panginoon, pagkalooban niyo ang bawat sa puso amin ng mga patotoo ng mga sagot sa panalangin. Dahil nagtitiwala kami, O Diyos, na kayo ay Diyos na sumasagot sa panalangin ng iyong mga anak. Ito lang po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen. And Amen. Amen. So tayo po ay dumako na sa isang bahagi pa ng ating gawain. Yan po yung ating pagbibigay.